kapangyarihan ng salita. Ito yung nais na ipamanig na Jesus na pinaniniwalaan noong isang kapitang Romano. So, na humingi sa kanya na pagalingin ang kanyang alipin. Kaya nga po ito rin ay ginagamit natin sa ating pagdiriwang ng misa. Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapangyarihan po ang salita. It could be the spoken word or the written word. Ang salita sinasabi at salitang isinulat ay tawag natin ay may kapangyarihan. At ito yung pamantayan ng senturyon, yung kapitan ng senturyon na nagsabi kay Jesus, magsalita ka lamang ay sapat na. Well, bahagi yun ng pagkilos na kung saan makita rin natin yung isang kapangyarihan na siyang ating pagninilay-nilayan ngayong panahon ng Advento ay di yung ahantong tayo doon sa usapin na ang salita ay naging tao. So, bahagi yun na itinahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo sa mismo sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ano po yung hamon na nawa makita ko natin? Una, ay tayo ay dapat ay maging maingat sa ating mga pananalita. Kaya nga sa atin ay ipinapahayag nga rin sabi nga natin ay pinagbabawal yung bahagi natin yung pagmumura at saka yung curses, yung bahagi kasi yan ay yung pagbabanta o yung tinatawag natin yung curse na pagbahagi ano pang Tagalog sa curse? Anong Tagalog sa curse? Ano nga sa Tagalog sa curse? Sumpa. Thank you. Panunumpa. Huwag yung isusumpa. Kaya nga sa yung ating panalangin, yung mga nag-aano palagi sa panalangin, meron din tayong panalangin tungkol sa generational sins and curses. Bahagi yun Huwag tayong sabi natin salita lang napaka makapangyarihan yung salita kaya kung minsan sinasabi na na kung maaari kung sasabi na baka mahulog ka ayun nga ayun ay may 50-50 chance
baka no? So ibig sabihin, maaari. No? Kaya, we have to be careful ng paggamit natin ng salita. No? So, kinakailangan. At huwag tayong sumumpa. Huwag nating sumpain ang ibang tao. At kung sakali man namang nasumpa natin, okay, bawiin natin. Bahagi rin yun. At kinakailangan nyo rin hindi lang sa isip, kinakailangan nyo rin bigkasin yung inyong pagbawi ng sumpa. Kaya nga makikita natin na kung saan ipinamamanig. Bakit? Kasi sabi na natin, napakapangyarihan yung salita. May kapangyarihan yan eh. Kung minsan kasi hindi kagad natin nakikita. So, ano yung pwede natin gawin instead na sumumpa? Ibig sabihin, ay kung wala tayong masabing maganda, wag na tayong magsalita. Kaya, bahagi din, bawal wag tayong susumpa. Wag natin sumpain ng ibang tao. Hindi lamang sapagkat sabi nga natin ay yung tinatawag natin ill will, yung sama ng loob sa ibang tao. Hindi dapat natin ipapay. Kung alin ay hindi tayo naging instrumento ng pagkilos ng Diyos. Kasi yung pagkilos ng Diyos katulad nga sa banal na kasulatan niya, magpagaling, magbigay ng pagpapala, hindi sumpa. Bahagi yun. At huwag natin kalimutan, sabi ko nga, kasi kung minsan, ang tingin natin, kinakailangan tayo yung mag-exact ng justice. Tayo ang gusto natin ang magbigay ng katarungan sa mga ginagawa masama ng ibang tao sa atin. Hindi yun. Yung katarungan ay darating. Hindi kinakailang ikaw ang magdala ng katarungan para sa kanya. Kasi bahagi yun. Hindi naman ikaw ang hukom, no? Hindi kinakailangan na ikaw ang maningin ng kanyang utang, no? Sapagkat hindi yun. Pero sigurado kapag yun ay may utang at may utang sa iyo, no? May ginawang masama sa iyo, huwag kayong mag-alala sapagkat yun yung katarungan. Kaya nga kung tusin, sabi nga natin, papasok at papasok dyan yung usapin ng purgatorio. Siguradong sisingilin niya ng Diyos. Hindi nyo kinakailang kayo ang maningin. Hayaan ninyo ang katarungan ng Diyos para doon. Pero huwag kayong sumumpa. Huwag niyong sumpain ang ibang tao. Yun yung ibig sabihin natin na sumpa, hindi yung tinatawag natin panunumpa na ng allegiance, hindi. Ngunit yung tinatawag natin yung curse. Pangalawa, makita ko natin na kinakailangan tayo ay hinuhubog ng ating salita. Hinuhubog tayo ng salita. Yung ating pagkilos, sang-ayon din po sa mga pag-aaral, kinakailangan din natin ng iayusin yung ating pagtugon. Katulad po halimbawa ng kasi kung minsan makikita natin yung bata, kapag halimbawa ng untog,
sa mesa. Gagawin ng nanay, no? Sabihin niya, no? Papaluin niyo yung mesa, no? At sasabihin natin, tawag dito, nakaganti ka na, ano? Hindi mo dapat, ano yung dapat na makita natin? Ipakita natin na kasi ano rin gusto mong ipakita, yung care doon sa bata, hindi yung papaluin mo yung mesa, gagantihan mo yung mesa. Wala namang ginawa yung mesa nakatayo lang doon yung mesa So kung ano ba talaga yung gusto mong iparating sa bata, ayaw mong masaktan yung bata, ay di yun ang sabihin mo, yun ang sabihin mo, dapat ang sabihin mo na mahal ka ng mami, mahal ka ng daddy. Hindi yung sabihin mo dun sa mesa na bad ka. Ay hindi, wala namang ginawa yung mesa At hindi yun ang gusto mong iparating sa bata. Kaya napakahalaga po yung pagbibigkas natin ng mga salita. Kasi hubugin tayo noon. At yung ating pananampalataya ay maliwanag na ipinapahayag. Kaya nga, sabi nga, ahantong tayo doon saan? Doon sa salita na naging tao. O mas, kung tawagin natin yan, ang salita na naging laman. Kaya, bahagi mo yun ng ating higit na pagkilos na makita natin, makapangyarihan mo kasi yung salita. At bahagi rin ng pagkilos natin, hindi lang sa mga ritual natin. Kasi sa ritual natin, napakalakas ng salita. Pag sinabi natin sa loob ng misa, na yung tinapay nagiging katawan ni Jesus, yung anak nagiging dugo ni Jesus. Yun yung ating paniniwala. Bakit? Kasi ay sinabi ng pari at binasbasan. Yun lang. Bahagi yun doon. Pero hindi lang yan sa mga sakramento. So tinuturuan tayo na makapangyarihan ng salita. At sana maging maingat tayo na pangalagaan yung kapangyarihan na ito, na maipakita natin na itong mga salita ito ay hindi salita ng paghuhusga, hindi salita ng panlalait, hindi ito maging salita na pamamaliit, ngunit din salita ito ng pag-ibig, salita ito ng kapayapaan, salita